Missing links sa ginawang investigasyon ng Senado noong 2024 hinggil sa mga namemeke ng Philippine documents para sa foreign nationals. Arestado sa Joint Entrapment Operation si Rod Lagusad sa detalye. Kasama sa missing link ang naarestong dalawang fixer na nagpakilala ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ito ang sinabi ng PAOK at Bureau of Immigration dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa paglalabas ng mga government-issued ID para sa mga foreign national na una nang natalakay sa pagdinig ng Senado kaugnay kay Alice Guo. Nahuli ang dalawang suspect sa Joint Entrapment Operation ng PAOK, PNP, CIDG at AFP sa JRB Travel and Consultancy Services Incorporated sa Intramuros sa Maynila. Ayon sa BI, blacklisted noong pang-Abril ng nakaraang taon ang ahensya dahil sa pagsusumite ng mga peking dokumento. Ang isa sa mga suspect itinanggi ang illegal na aktibidad. Wala naman po akong pa. Wala pa naman napapatunayan kasi marami pong chismoso dito. Ayaw po ng, alam mo na po. Sige. Isasara namin to. Nakuha sa mga ito ang iba't ibang mga dokumento gaya ng birth certificate, kopya ng passport, driver's license at iba pa. Gaya na lang nitong late registration na birth certificate. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, dahil sa mga questionable genuine government-issued document na hawak ng mga ito, may tuturing na big-time na grupo ito, lalo't sakop na nito ang national security. Makikipag-ugnayan ng PAOK sa iba't ibang mga ahensya para matukoy ang mga posibleng kasabwat sa paglalabas ng naturang mga dokumento. Malakas pa ang loob nila kasi mga contacts nila sa mga agencies, not only in BI but in other agencies like PSA, sa LTO, siguro nag-i-exist pa rin. Nandun pa din. They only lie low pag mainit. Pag nakaramdam sila ng maluwag, tira na naman sila. Maybe hindi pa natutumbok yung mga dapat tumbukin ng mga contacts nila. Nag-ugat ang pagkakaaresto ng mga suspect matapos magreklamo ang asawa at isa pang partner ng POGO worker na una nang naaresto. Nagbayad umano sila ng kabuuang 2 million pesos para sa pagkakalaya at mapigilan ang deportation ng kanilang mga asawa at partner. Naharap ang mga suspect sa mga kasong robbery extortion, usurpation of authority, estafa at grave coercion. Samantala, ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, may ituturing na red flag kung may mga false promises gaya nito. Kaya paalala niya, if they are going to transact with the Bureau of Immigration, might as well do it personally. Sa website po ng Immigration, makikita ninyo kung ano yung mga fees for each services. Wala po tayong service na umaabot ng 1.1 million pesos. Paalala rin ng BI na mag-ingat sa mga naglipa ng mga alok sa social media. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.